What's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay Balita Hub TV. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Balita Hub TV, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Balita Hub TV. At syempre, wag din po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balita Hub TV at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Alright, what's up sa inyo mga kababayan? So, ito Ayun, bago natin simula, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si kay Jake Magnus. Yo, sa mga hindi pa nakakabisita sa channel ni Jake Magnus TV, bisita na kayo mga katunay. At kung hindi pa nakakapag-subscribe, syempre, subscribe na din mga katunay kay Jake Magnus TV. Tuloy natin. Usapan natin mga kababayan, napakaganda po nito dahil may mga lumalabas na balita na kung saan mga kababayan, ito daw po mga halusos ay tila kinarma na nga daw po dahil sa ginawa sa Tito Vic and Joey or sa TVJ mga kababayan. At dito po matatalakay din po natin at mapapag-usapan natin yung patungkol po kay Romeo Halusos Jr. na kung saan ay tila di umano nagmamakaawa daw po sa Supreme Court dahil kung matatandaan nyo mga kababayan, di ba napag-usapan natin bandang June katapusan ata yung nangyaring di umano nadayaan na kung saan may nakalaban etong si Romeo Jr. Halusos dun sa politics mga kababayan sa pagiging congressman. So ngayon mga kababayan yung nakalaban niya doon ay etong si congressman ngayon na si Congressman Uy, na kung saan mga kababayan parang nagkaroon pa ata sila ng legal battle dito at ang nanalo sa huli or itinanghal na tunay na panalo ay walang iba kung hindi etong si Uy. So ngayon mga kababayan ay tila nagmamakaawa na at nakikiusap di umano sa Supreme Court etong si Ramon, etong si Halusos mga kababayan, Halusos Jr. patungkol po dun sa pagbawi or pagbabaligtad ng naging desisyon po ng COMELEC at saka mga kababayan yung pagproklama dito kay Uy. So yan po yung pag-uusapan natin at tatalakayin po natin. Pero bago po natin pag-usapan yan, ay nais ko po muna sabihin sa inyo na kung kayo po ay bago pa lamang po dito sa ating YouTube channel, hinihikayat ko po kayo na huwag niyo po sanang kalimutan na i-like etong ating live streaming natin na ito at huwag niyo na rin po kalimutan na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel. Hit na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing mag-upload po tayo or magla-live tayo ng mga ganitong klase ng issue or video mga kababayan. At gusto ko din po kayong batiin ng isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi saan man sulok ng mundo kayo naroroon. Mapa sa Pilipinas man po kayo o ibang bansa, sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan at gabayan po kayo ng ating Panginoon. Mega love shoutout po sa inyo at mabuhay po kayong lahat. Ito mga kababayan, bago tayo magsimula, disclaimer lamang po, lahat ng sasabihin ko po dito at tatalakayin natin dito ay base lamang po sa nakita, narinig, nabasa, napanood at base na rin po sa sarili ko pong opinyon. Hindi po tayo gaanong bihasa pagdating sa mga ganitong usapin, pero tatalakayin po natin ito sa abot ng aking makakaya. So ngayon mga kababayan, may lumabas na balita etong si Models of Manila na eto daw pong Tito Vic and Joey or etong TVJ mga kababayan ay binastos daw po ng isang pro-tape na page mga kababayan. Hindi daw kayang habulin ng TV5 ang GMA. Bah, nananaginip ata ng gising. Kasi sabi dito sa vlog na inilabas ni Models of Manila TV, TVJ binastos ng isang pro-tape na page. Hindi daw kayang habulin ng TV5 ang GMA. Hello, ako muna unang magsasalita dyan. Hindi kayang habulin ng TV5 ang GMA. Siyempre, alam naman natin ang GMA is napakatagal na yan. No, kilala na lahat ng mga tao yan. Kumbaga, sa lahat ng istasyon, ang nagpapambuno talaga ABS-CBN at ang GMA7. Siguro sa ngayon, no? O nung dati hindi mahabol, no, syempre hindi ganoon kainit ang nangyayari sa TV5. Pero ngayon sa ngayon siguro hindi pa masyadong kasi nga
is inaayos pa ata yan. Lalong-lalo na yung mga signals kasi ang GMA, malawak na yan eh. Expand na yan kahit saan eh. Pero bakit nyo ina-underestimate ang TV5? No, hindi nyo ba alam, si MVP ang may-ari niyan? Aba, walang imposible sa isang MVP kapag yan ay gumalaw. Diba? Kayang-kaya niya, kaya pa ata bumili na isang channel ni MVP. Ganun yan. Kumbaga, inuunat-unat yan. O, hintay-hintay lang, dapat wag silang mainip. Inip agad. Diba, hindi naman ganun kadali yan eh, na biglang magbo-boom o mahahabol agad ang GMA. Pero kapag yung TV5 ay nakabuelo at nakumpleto na ang dapat kumpletuhin yan at naging malawak na yan, at kapag nagsabayan na yan, sigurado yan. At ang TV5 naman ngayon, nakikita naman natin ang dami ng nanonood. Diba? Halos yung iba, yung mga natangay na followers ng TVJ is lumipat na sa TV5. Nanonood na sila dun. Nadadagdagan at inaabangan yung ibang palabas ng TV5. No, sinasabi pa nga na ibang bumibira, iiti lang naman pinapanood sa TV5 eh. Kumbaga, relax lang kayo mga brad. No? Okay, masyadong atat. Darating din yung panahon na magkakaroon din ng katapat yan. Matatapatan din ng TV5 yan. No? Lahat naman ng bagay is may katapat eh. Kaya nga may salitang karma eh. O, di ba karma na lang bahala sa'yo kapag ikaw may ginawa, magkakaroon ka din ng katapat mo. O, yun. Di ba? Hindi araw-araw is mataas. Siguro sa GMA maraming artista, ganito sa TV5 wala pa gaano. Pero kapag yan is namayagpag yan, maraming maglilipatan dyan. Sigurado yan. Baka nga may mga nagpaplano na lumipat sa TV5 eh. O, diba? Kumbaga, mas gusto lang ng mga artistang yon bago sila lumipat sa isang istasyon, sa isang channel, is yung magkakaroon sila ng pader. Kumbaga, pag kami nag-stay dito, yung may mangyayari talaga sa amin. Siyempre, practical eh. So, kapag naging maayos na ang TV5, baka biglang magdagsaan niya, magulantang ka. Yan eh. Edit natin kay Models of Manila TV ha. Kanya tong video, hindi po ito atin gagawan lamang po natin. Ayun, si Models of reaction Manila. Video mga kababayan. So ito i-play na po natin. Wait lang. Nawala. Ito. Ratings nung Friday. So ito po yung latest na Newtam ratings nung Friday. Sa pang-apat na pagkakataon buong taon ay lumamang po ulit yung sa Tape It Bulaga with a rating of 4.2%. Okay, pumangalawa po yung sa EAT with 3. Malakas kasi talaga ang ulan. Dahil alam nyo naman kasi mga kababayan, ganito lang naman kasi yan. Ito, lagi ko yung pinapaliwanag sa inyo. Kasi kung titingnan naman natin, pagdating talaga sa pagtitingin ng rating, talagang lumalamang ang Tape Bulaga pagdating po sa Balance Luzon, pagdating sa Bisaya at saka sa Mindanao. Kasi mga kababayan, kung titingnan nyo po, lagi ko naman sinasabi sa inyo na wala pa tayong mga transmitter. Pagdating sa mga lugar na binanggit natin, wala pa tayong mga tower, wala pa tayong katulad nung sa GMA7 na kahit saang lugar pwede kang makapanood. O kumbaga kasi GMA7 expand na yan eh. Matagal na yan eh. Ngayon yung TV5 ngayon pa lang magsisimula, kahit sabihin natin na dati pa yung channel na yan. Kumbaga ngayon pa lang tumutunog yan. Ngayon pa lang mamumuhunan ng mga ganyan yan. Siyempre nandiyadyaan na ang EAT at yung ibang programa na tinatangkilik sa kanila. So, syempre, nakikiramdam pa yung may-ari dyan. Ngayon, nakikita niya na nagiging okay na. Kapag lalong kumikita yan, syempre, kailangan mas pagandahin mo, mas i-upgrade mo. Hindi naman pwede nakabig ka lang ng kabig. Diba? Syempre, maiisip din ng MVP yun. Mas malaki ang makakabig niya kung talagang aayusin niya at makakarating sa buong Pilipinas o buong mundo. Mas maganda. Diba? Kumbaga, kinukumpara yung ratings eh. Yung ratings ang kinukumpara dyan sa telebisyon. Eh yun nga eh, wala pa masyadong mga transmitter sa mga iba't ibang mga probinsya. Siyempre, hindi pa ganon kalawak ang TV5. No, kinukumpara nyo agad ngayon. Kaya nga kapag yan nakompleto yung TV5, saka kayo magkumparahan, saka nyo ikumpara yung yung Tape Bulaga sa EAT. Oh, hindi yung ngayon. O, kita nyo naman siguro sa online views kung paano mamayagpag ang EAT. At ang Tape Bulaga, kapag pinari sa online views, tignan nyo naman kung paano mga mote, di ba? O, syempre, minsan sa ibang lugar, no, sa mga hindi abot ng transmitter ng TV5, sa signal ng TV5, hindi mapanood ang EAT, syempre, walang channel, malabo.
So, kung malinaw ang tape Bulaga, ay wala na tayo. Ito na lang panoorin natin. Ganun yun. Pero kapag yaan is malinaw ang TV5 dyan at napapanood ang EAT, ay sigurado na yan. Hindi ko naman sa binibida, pero tingin ko number 1 ang EAT. No, nakikita mo naman sa online views, halos pumapayagpag yung ibang mga nagtsatsaga talaga na mag-browse pa kahit sa online panoorin, di ba? Pinagtsatsagaan na syempre hindi nila mapanood, pero yung iba naman is hindi makapag-online, sa TV lang talaga nanonood, no choice na talaga. Di ba? Kayo na panonoorin. Yun lamang po yung problema ng TV5, kaya nakakalamang etong GMA7. So mga kababayan, huwag kayong magtataka kung bakit minsan nakakalamang talaga etong tape Bulaga. Kasi pagdating sa Bisaya, balance sa Mindanao, talagang napakalakas ng signal ng GMA7 mga kababayan. Pero pagdating sa online, durog yan. Maniwala kayo, pagpatuloy pa natin. 2.9 at doon sa It's Showtime with 2.9%. Okay? So, ayan, dalawang magkasunod doon po sa tape, Itbulaga. Pero confident ako na pagdating po sa Sabado, lalo na yung pagdating ni Ellen at Brad, sigurado ako malaki na naman yung magiging lamang dyan pagdating po sa ratings ng EAT. Okay? So, sana lang hindi tumagal yung pong paglabas ng ratings yung kahapon. Kasi Saturday na episode po, sigurado ako mataas yung ratings niyan. And in fairness, dun sa mga pages na kampi sa tape, ay mababait naman po halos yung pong pag-post nila doon sa balita na yan. Except po, dito sa may favorite sa akin na si Solid Kapuso Forever. Pa nga naman. Okay? Lahat na lang hinihingitan. Yung post ko sa SB19, tinatawanan. Ito din yung sinabi niya. Mahahabol raw ng TV5 ang GMA, sabi ng bonjing nyo. Dahil daw sa TVJ, kayang-kaya raw mahabol ng TV5 ang GMA. So, tinatawanan niyang ganyan. Sa akin lang, parang tawang-tawa siya. Parang, parang sobrang proud na proud siya na yung sa GMA, number 1 station at mahirap abutin. Okay? Pero sa totoo lang, wala naman siyang na-contribute dyan sa pagiging number 1. Kasi nakalagay dito mga kababayan, basahin natin yung Solid Kapuso Forever. Sabi dito, bago nila mahabol ang GMA, kailangan pa ng 44 years. Ang tanong, may TVJ pa ba sa susunod na 44 years? Alam nyo, nakakaawa, yung mga nagsasalita ng mga pages na masasabi nating Solid Kapuso Forever daw, yung mga pages na masasabi nating galamay ng mga kabila, mga kababayan, or sumusuporta dun sa kabila, alam nyo, hindi ba kayo kinikilabutan? Tinitira ninyo ang Tito Vic and Joey na isang malaking dahilan kung bakit mataas ang rating dati ng GMA, kung bakit ang GMA nakatayo pa yung network na yan hanggang ngayon. Di ba kayo kinikilabutan? Tito Vic and Joey ang isa sa bumuhat ng GMA para lumakas ang GMA. Sa loob mga kababayan, ng ilang taon, ng ilang dekada, binuhat ng Tito Vic and Joey, ng TVJ, yung GMA network na yan. Tama yun. Tama si Jake Magnus doon. Ang laki ng naiambag ng TVJ dyan sa GMA7. No? Kaya nga mali yung naging kilos nila o yung naging dahilan nila na wala silang karapatang makialam o manghimasok dahil problema yan ng tape at ng TVJ. No? Kumbaga, nagbabayad lang naman sa kanila, ganto ganyan, di ba? Yung nagiging dahilan ng iba na nagbabayad lang naman, black timer lang naman Dapat tinignan nyo dyan. Ano ba ang nagawa ng TVJ simula nang nandiyan sila sa TV5 tuloy, sa GMA7? Di ba hindi napahiya ang GMA pagdating sa noontime show? Halos lahat ng mga katapat, paulit-ulit nating sinasabi, hindi nanalo. Walang nangibabaw sa kanila na tumagal na pabagsakin ang TVJ. Siguro, bababa ng konti ang TVJ, angat ng konti yung kalaban, pero bukas makalawa, Itbulaga na naman na nangunguna noon. At hindi nawawala sa puso't isip ng mga tao ang Itbulaga noon. Wala nga tumagal Showtime lang talaga yung tumagal. Siyempre, no choice na. Kumbaga, lahat na ipinanlaban ng ABS noon is nagplap lahat. Yung itinapat nila sa Itbulaga. So, kung ano pa bang isipin nila, kung i-abandon na pa nila yung Showtime, ganito, tatanggalin pa nila. Wala na. Diba? Kaya nga, ang laki ng naitulong ng TVJ dyan.
diyan sa GMA 7. Sa loob ng 28 years na nandiyan sila, 28 years na mayagpag ang GMA 7 pagdating sa noontime show. Kaya dagdag yun sa puntos para makilala ang GMA. Yun. Mga panahong may prangkisa pa yung ABS-CBN, Tito Vic and Joey talaga yung isang pinapanood pagdating ng tanghaling tapat dyan sa GMA Network. Kaya malakas yung network na yan. Tapos titirahin ninyo ang Tito Vic and Joey. Ba naman, ay maghulos dili kayo mga iha. Pagpatuloy pa natin. GMA. Baka nga mas may na-contribute pa ako kaysa sa kanya eh. Kasi before, nag-i-sponsor kami sa GMA. O before, nag-co-manage ako sa GMA. Baka nga mas may contribution pa ako kaysa dito kay Solid Kapuso Forever. Na parang proud na happy na malaki yung lamang ng GMA as #1 station sa bansa. Pero sa akin lang. At saka mga kababayan, may possible na mahabol sila ng TV5. Oo. Kung papalakasin ng TV5 ang kanilang mga network, kung papalakasin ng TV5 or pabibilisin ng TV5 ang pagpapagawa ng mga tower at saka ng mga transmitter, mga kababayan. Kasi kung titingnan natin, partida to hindi pa gaanong malakas ang TV5. Wala pa silang gaanong mga transmitter sa bandang Visayas at saka sa Mindanao at kahit dito sa Balance Luzon. Yeah. Kung makikita ninyo mga kababayan, tatlong palabas or tatlong palabas ng TV5 ang naging #1, ang umaabot ng #1. Yung Batang Quiapo at saka yung isa hindi ko matandaan at saka itong E80. Minsan lang naman nakakapugak etong Tape Bulaga pagka malakas ang ulan kasi nga talo tayo pagdating sa transmitter. Pagdating sa mga tower, talo talaga tayo ng GMA. Aminin na natin yon. Pero pagdating sa puso ng sambayan ng Pilipino at sinusuportahan ng mga tao, talo natin yung mga yan. Ayun, natating natunghayan ng video na nagmula kay Balita Hub TV at syempre natunghayan din natin ang boses na yon na kay Jake Magnus TV. Ayun, tama si Sir Jake na E80, yan, TBJ, mahal ng mga tao yan. Napakaraming sumusuporta dyan. No? Kaya kita naman natin, no, hanggang online lahat, ang dami. No? Hanggang sa hindi nawala yung binigay na suporta ng tao sa kanila. Kaya patuloy pa rin kahit nasa E80 na sila. Patuloy pa rin ang nangyayaring successful sa ginagawa ng E80. Dahil yan syempre sa lahat ng mga nanonood at sumusuporta sa kanila. Doon sa kabila, ewan ko na lang. Kayo, ano mga katunay, ano masasabi nyo tungkol dito? So, comment lang po kayo. So, once again, I'm BT and I'm out. Peace.